Pinuntahan ko ngayon yung tinatawag nilang Haiku Kilo Snack Street. Kita-kita nyo yung mga motor, di ba, sa area na to. So, mismo museum, nakita doon na parang mayaman talaga sila. Oh, maganda naman siya, di ba? Oh. Okay mga kalakwadsya, ngayon ay day 2 natin dito sa Haiku, sa Hainan, dito sa China. And of course, ito, pinuntahan ko ngayon yung tinatawag nilang Haiku Kilo Snack Street. So famous to mga kalakwadsya nung panahon na, I think kasi ngayon sarado na siya kasi wala, as you can see, wala ng tao. Akala ko naman, nung nakita ko to, dahil gabi na, sarado siya. Pero ngayon, I think hindi na siya talaga nagpa-function. So, pero pwede nyo pa rin puntahan kasi may mga nagpi-picture taking dito. Kasi nga, ito ay very famous nung panahon na kumbaga maraming kumakain, marami daw dumplings dito. Sine-check ko sa mga reviews, sabi nila close na daw. So, hindi ko alam kung bakit at anong meron. Pero yun nga, close na nga daw siya. Pero ayan, makikita nyo, oh. So, maganda yung kanyang facade and tingin ko maganda yung kanyang interior, di ba? So pag tinignan mo sa loob, maayos pa rin siya. Malapit lang to sa aking hotel, sa Sun City Hotel, siguro mga less than 10-minute walk. So makikita nyo agad yung area na yan. So ito yon. So sa banda dito, may mga nararamdaman nga daw na mga espiritu at mga taong nagpapakita na hindi natin malaman kung ito nga ba ay talagang mga tao. Samahan nyo ako sa pag-joke lang. Kayo naman, hindi tayo horror vlog, tayo travel vlog. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, ito, wala. Ayan o. Pero ang ganda, no? Ang ganda ng facade niya, no? May pa-escalator pa si Mayor dito. Gaya nito, may Bangkiao Seafood Restaurant sa kanan. Tapos ito, tea house. Tapos sa loob yan dito, marami pa raw mga kainan. Pero anyway, mga kalakwatsya, so dahil nga sarado na siya, a few minutes from here, pwede tayo pumunta sa isa pang place na kung saan sila pumupunta para kumain sa Arcaded Streets. Parang Kilo ba? Arcaded Streets, ako ba? Yung pag-pronounce ko. Bahala na kayo. Pero yan, mga 10-minute walk or less than 15-minute walk yon mula dito. So pupuntahan natin yun mga kalakwatsya. And as you can see, nag-sweater ako. Isa lang yung dala kong sweater kasi hindi ko nga ini-expect na malamig. Pero ang lamig. Ang lamig talaga mga kalakwatsya. Kaya kailangan kong magsuot nito. And para medyo makasabay tayo sa panahon kasi as you can see, makulimlim din. So samahan niyo ako mga kalakwatsya sa pag-explore mula dito sa ating Haiku Kilo Snack Street papunta sa ating next destination sa Arcaded Street. Babalikan ko kayo mga kalakwatsya sa ating Day 2 vlog ng ating Haiku China Travel. Okay mga kalakwatsya, mula sa Kilo Street Food. Ngayon ay nandito na tayo sa Kilo Old Street. Ayan. So parang may marker sila dito mga kalakwatsya. Ayan yung marker nila dito. And as you can see, sa paligid nito, actually, puro pagkain. Yun ang pinupuntahan dito. Maraming pagkain. Pero syempre, marami pa rin mga motor. As you can see mga kalakwatsya, kitang-kita nyo yung mga motor. Di ba, sa area na to. So, kung mapapansin nyo yung pinaka-arko mula dun sa harapan, tapos ito yung pinaka-design ng mga buildings nila. Ayan o, ganda. Kaya siya old street, di ba? Luma nga. Ito daw itsura niya dati. As you can see. So, masyadong maraming tao ngayon kasi Sunday ngayon. So, marami talagang lumalabas. At baka tayo mahagip ng mga motor kaya tayo papasok. And dito nga, sa baba, meron siyang map na makikita niyo mga kalakwatsya. So meron siya ditong map. Yan, tapos may design pa yung mga markers niya. And from here, dun sa banda, dun sa may umpisa, marami dun mga tindahan, mga local stores nila, mga kalakwatsya. And this is the side na, syempre marami ng pagkain. Ayan. So, somehow mga kalakwatsya, ang maganda dito, familiar naman tayo sa mga pagkain na to kasi sa Pilipinas, yung mga Chinese restaurant, ganyan din naman ang sineserve niyan. So yan, marami dito mga kainan. So nakikita nyo, daming tao. Yan, ang saya dito ah. Okay? And
Meron pa silang pa-Happy Chinese New Year kasi kakatapos lang naman. Ayan o, meron pa dito. Okay. So, ngayon, puro mga kainan tong street na to. Iba-iba yung theme nila. So, halos pare-pareho namang Chinese restaurant. Although dito meron Japanese. Ayan o. And bukod dyan, mga kalakwatsa, pwede rin kayong makabili ng mga fruits. At I think ito ay mga souvenir items nandyan. Magkabilaan, meron din dito. Oh. Diba? Ang ganda ng lugar, oh. So, pag pumasok ka na dun sa mismong street na to, sarado naman na siya. So, parang ilan na lang naman na pumapasok ng mga motor dito. Pero, the rest of which wala na. Yan. So, marami pa rin mga tao, as you can see. Sobrang daming tao, mga kalakwatsa, dito. Kasi nga naman, ayan o, meron pa silang mga pa-bargain. Oo, di ba? Pero kilala tong street na to sa mga pagkain. And ito siguro yung pupuntahan ninyo para makatikim kayo ng iba't ibang klase ng mga Chinese cuisine. Hindi nawawala dito yung mga nakita kong Peking duck. So marami yan dito. Tapos yung mga desserts nila, alam nyo mga kalakwatsa, kagabi, nag-ikot-ikot ako, meron silang dessert na parang halo-halo, pero ang laman niya, mani, may sago din actually, pero nakalagay coconut milk. Ayan, so as you can see, ang ganda oh, mga kalakwatsa. Nakita niyo yung architecture? Oh, ang ganda, di ba? Tapos meron ditong, siguro ito medyo pangmayaman na restaurant. Ayan o. Nanyang Culture Experience Each. O, di ba? Magpasok pa lang na entrance mo, alam mong pangmayaman. So, may pati sila dito, si Mayor. And, may mga performers dito. Meron ditong Late Qing Dynasty. So sabi dito, ang Haikou daw ay one of China's 10 major open ports. Kasi nga naman nakahiwalay siya sa mainland China. Ayan. O, di ba? Meron pa tayo ditong paganyan. O, di mo kaya. O, tapos banda dito may nakita tayong parang maliit na street. Parang binondo lang, o. Okay, may alley. At may nagper-perform dito mga kalakwatsa. Ayan. Ang ganda. Oh! Pwede ka palang tumagos dito. So may performance din dito. Saxophone. Yan o. Palabas na ng city proper. City proper to, pero ito yung medyo busy road. Diba? Dito sa labas. So, ang ganda. Ay, parang may temple dito. Ayan, meron din parang temple dito na nag-o-offer sila sa loob. Makikita niyo yan mga kalakwatsa dito. Ang ganda, di ba? Nakakatuwa. Diba? Saya-saya. And mura ang pagkain dito sa China. Mura talaga siya. Kailangan lang mag-download kayo ng Alipay, sabi ko sa inyo, dahil yun ang pambayad nyo. Bihira yung tumatanggap ng card, pero tumatanggap naman sila ng cash, syempre. So ito yon, yung gilid, ayan o. Mga kalakwatsa, makikita nyo yung streets natin dito. Tapos dito, so buong strip na to, puro kainan. Marami kayong pwedeng puntahan. O, di ba? Hello! O, di ba? May kasabay tayo, napaka-sweet nila, di ba? Sana all by forever. So ito yung mga ibang handicrafts na meron sila dito. Marami palang pwedeng gawin, no? Tingnan mo, meron ditong caricature na ginagawa. Ang dami, ha? May mga jewelry store. Okay? So pwede kayong mag-food trip dito. Pwedeng mag-food trip dito. Ayan. Seoul Street, Happy New Year. Soto Porticos Streets, Haikou. Ayan, sabi dito, Happy New Year. Oh, di ba? Ganda. Yan ang Happy New Year, Chinese New Year, mga kalakwatsa. Tapos dito, tuloy-tuloy. Ayan, meron mga nangyayari dito. Di ba? Lakas maka-reporter ng peg ko dito, ha? Parang reporter lang ako, ha? Ayan, oh, so, as you can see, may mga happening dito. May nag-perform. Anong ginagawa niya? Buko. Parang hindi ko alam kung binubuksan niya yung buko o
ine-explain niya ba yung buko kung paano, ayun. Ayun siya, oh. Mabilis siya magbukas ng buko, baka konti, ewan ko. Talent siguro. Galing. Yan, so ito yung buong street at strip ng mismong Old Street. Yan, ganda. Oh, di naman makakalakwatsa, oh. Ang ganda, di ba? Ang daming pagkain, sa ang daming choices dito. Pwede kang pumili ng mga desserts, ng mga Chinese cuisine. Siyempre, hindi nawawala. Ayun, may salon pa nga, oh. Di ba? So, parang marami ka rin pala magagawa dito, no? Kahit paano. Isa ito dun sa dapat yung puntahan, makakalakwatsa, kasi ito talaga yung famous din sa area ng Haikou. Yan oh, ang ganda oh. Tingnan nyo sa kabila, makakalakwatsa. Oh. Diba? Oh. Ang ganda-ganda oh, ang laki oh. Tsaka ang ganda ng design. Yung architecture nila oh, nakikita nyo? Diba? So imagine niyo nung unang panahon, mga sinaunang panahon siguro yan talaga yung mga ano dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganyan. Sa mga architects na nagka-follow sa atin at nanonood, comment down below po. At sa mga interior designers, ano po ba ang tawag sa ganyang klase ng architecture? Ayan o. Anong tawag dyan? Pag ganyan. Di ko alam eh. Pero ang ganda no? Diba? Oo. Kaya masaya dito. Mga kalakwatsa. Imagine niyo ang dami niyong pwedeng gawin. Kahit mga 3 days lang kayo dito, sulit na. Ang napansin ko lang, mga kalakwats sa China, mahal yung mga mga pang-shopping. Lalo na yung mga imported na mga damit, mga branded items. Ang mahal. Mas mura pa sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Pero baka merong pwedeng mag-explain sa inyo kung bakit sobrang mahal dito compare sa China, sa Pilipinas. Pero meron silang mga mura sa food. Tsaka may mga ilang items sila. And I think talagang sobrang nandun sila sa pagpopromote ng local brand nila. Kasi mas maraming local brands sila na binibenta kumpara sa mga imported brands. Pero kahapon, dun sa mall na pinuntahan ko, mga kalakwatsa, marami dong mga imported brands. Yun nga lang mahal. So baka naisip ko, mas gusto nila na kumbaga love your own. Kaya ang pinopromote nila talaga yung mga local brands nila na magaganda rin. Yung iba naman local brands doon, nalaman ko nga na, China pala to, na meron tayo sa Pilipinas. Yung HLA, di ba? Meron siya. So meron din dito, halos pareho lang din naman ng presyo. Kaya ang tip ko sa inyo, pag China, ang gawin nyo lang sa mga food trip, yun. Sa shopping, hindi ko pa masyado na-explore, pero medyo mahal yung mga branded. So, ayan ang ganda ng architecture talaga. Diba? Yan mga kalakwatsa, sobrang sulit. At saka maganda dito ngayon, mga kalakwatsa. Hindi mainit kasi medyo, ayun nakita nyo naman, makulimlim, tsaka malamig-lamig. Tinanggal ko na lang tong aking sweater kasi nga, parang medyo uminit kanina ng konti. Pero sakto naman. So yun muna mga kalakwatsa, ang ikot natin ngayon dito sa Old Street na meron tayong kasamang tao dito, ayan. At mag-picture sila, huwag tayo magdudulo. Sila muna daw, ayan. So may mga pala dito, historical buildings din pala to nakalagay. Ayan Ayan. So marami kayong pagpipilian dito sa buong Old Street na talagang ma-e-enjoy nyo mga kalakwatsa. So in the meantime, ako naman ay kakain muna at mag-e-enjoy ng mga pagkain dito sa Old Street. So babalik ako kayo mga kalakwatsa. Samahan nyo ako sa pag-explore dito sa Haikou, China. And sa... Yan, asa na? Old Street. Okay? So yun naman mga kalakwatsa. Maraming salamat sa inyo. Balikan ko kayo kung saan pa tayo pwede mag-explore dito sa Haikou, China. Diba? Di mo kaya. Bye-bye!
So, ayun na nga mga kalakwatsa, tapos tayong kumain dito sa may Old Street. And ngayon, ang haba pala nitong buong Old Street na to, no? And kanina, meron akong pinuntahang museum na makikita nyo sa aking vlog. Doon sa bandang gitna, makikita nyo yung history ng mga architectural na mga bahay na to. So talagang mga bahay siya mga kalakwatsa. At ang ganda, parang doon sa sa mismo museum, nakita doon na parang mayaman talaga sila. Ngayon, pag na-reach yung dulo, Sunday kasi mga kalakwatsa, ang daming tao, pero masaya. So dito, banda, lalabas kayo dito, makikita niyo dito yung Soto Porticos Streets. Yan, ito yon. Inikot natin kanina mula dun sa bandang likod, nasa harapan na tayo. And dito, marami pa rin mga nangyayari. Maraming kaganapan. Ayan, may mga restaurants pa rin dito. Ayan tapos dito sa area na to, I think, Vibe by the Sea, may coffee shop by the sea. May mga souvenir items dito na pwede nyong gawin. As a matter of fact, dito may mga nangyayaring performance ng kanilang kultura. Ayan mga kalakwatsa ayan diba? So as you can see, merong mga ganap na ganyan. Ayan, diba? Very, very, talaga, rich ang kanilang kultura ng mga Chinese. May mga performances dito, mga kalakwatsa. Ayan, nakita mo? Diba? So, ang daming pwedeng gawin. Mula dun sa Old Street na pinuntahan ko, lumabas ako sa kabilang side. And dito ay Soto Porticos. Sa Soto Porticos, makikita nyo dito, meron pa ditong pwede nyo puntahan. Yan, May souvenir items na pwede kayo mabili sa loob and may mga binibentang kung ano-ano pa. And even ang tea ng Hainan ay available din dito. Ayun, Hainan Tea Souvenir. Yan, yung orange na yan. So as you can see talagang, ewan ko kung extended ba ang celebration ng New Year. Pero, napakaganda, napakasaya. Diba? Makulay na makulay. Pati ang elephant, ano ba to? Horse pala sa likod ko. Kasi Year of the Horse. Oo nga naman, hindi ko pa alam. Diba? And paglabas nyo dyan, makikita nyo na agad dito mismo yung, andito na tayo sa mga mismong main road ng Haikou, di ba? Ang dami pa mga kalakwatsa ang pwedeng puntahan dito. Alam mo, ito yung nakakatuwa sa kanila talaga na nape-preserve nila yung kanilang tourism. Tsaka, kumbaga na-workout na rin tourism nila, preserving yung mga cultural heritage ng kanilang mga pamilya, mga bansa. Nakakatuwa, ayan So ito yung area na yan. Sana ang Pilipinas ganyan din kasi ang dami natin pwedeng mapagmalaki sa Pilipinas. Kaya, Department of Tourism, please po, sa gobyerno natin, palakasin natin ang ating tourism. Kasi napaka-promising po talaga ng ng ating pwedeng i-offer sa Pilipinas. So ayan, makikita nyo, di ba? Sobrang okay dito. 'Di ba? Ayan yan sa likod. Okay, ngayon, mula dun sa Porticos, sa street na yon, few minutes lang, pwede na kayong pumunta sa tower, clock tower. Okay? So mapupuntahan natin. Napakabilis puntahan dito sa may Haikou kasi talagang kumbaga ganda rin to Porticos Streets Haikou. Yan parang meron silang mga siguro information center. And isa rin sa gusto ko dito sa Haikou mga kalakwatsa, ang linis. Sobrang linis. And nakita ko kahapon na tuwing gabi pala nililinisan talaga. May mga truck na pumupunta tapos binabasa, parang binabrush nila yung area. Tapos ito mga kalakwatsa kung gusto niyo mag-rest sa area na yan. So, ngayon pupunta tayo sa Clock Tower. Babalikan ko kayo kasi naglalakad ako, medyo malamig na ulit. And pagdating natin doon, sana makaabot pa tayo dahil medyo madilim na. Pero subukan natin mga kalakwatsa. So, yun na muna. I'll see you in a while mga kalakwatsa.
Okay mga kalakwatsa, so naglakad tayo mula doon sa Potico Street. Potico ba yun? O yun. So bandang Old Street sa kabilang side, and mga 5 minutes lang andito na tayo ngayon sa ating tower. Okay? Yung clock tower ng Haikou. Sa mga usual naman talaga, pag mga tower, ang sinasabi nila, laging nakalagay sa town yan or sa city proper. So pareho lang dito, as you can see. Siguro hindi naman siya talaga puntahan ng ibang turista, pero yung significance niya lang sa kultura ng Haikou or Hainan, parang ito raw yung mga 1920s daw to na build. It was built in 1920s, and ito daw yung parang significance niya is nag-start na yung trading and yung port mismo. So ito yon. Oh, maganda naman siya, di ba? Oh. So ito yung clock tower. Yan, di ba? Oh. Mapapansin nyo rin lagi may mga nyog dito, no? Kaya ang dami nila ditong coconut talaga. Promise. And mula dun sa part na yon, pag nakita mo yung tower dito sa taas, sa likod ko, yan, no? Okay. Ang sineseparate din niya is yung north and south daw na side ng Hayden River. Yan. O, diba? Hayden ba? Or ano? Pakicorrect ako kung mali ako. So, nakita nyo, ito yung river. Napaka-vast ng area na to, no? Para sa mga... Ang ganda ng kabila, para sa mga turista. So, yan yun. Andun tayo sa kabila. Kanina, umikot tayo. So, ayan, yung river mismo. Malinis. Pag bumaba ka, malinis siya. Actually, mga kalakwatsa. Yan, o. So, maayos siya. Siyempre, hindi siya blue na blue, di ba? Or ano, pero maayos pa rin siya. Kaya nga dito mo iisipin na sayang yung sa Maynila at sa Pilipinas sana ginagawa ng paraan para gumaganda ang itsura. And masasabi ko rin na ang Haikou ay talaga namang, kita mo, ang daming mga building sa likod na ginagawa. Di ba? Ang structure na dito malalaki talaga. So parang masasabi mo na mayaman silang lugar. Diba? Mayaman ang part na ito ng China. Although nakaseparate sila kasi island to eh. From mainland China. Pero makikita mo na talagang may pera at may budget at ang economy nila is really booming. Yan, no? So ito yon. Okay? Yan. Napansin ko din dito mga kalakwatsa, ang area na to sa China, ang Haikou, marami talagang mga motor. Gaya na sinabi ko, parang Vietnam. Pero ang dami talaga sa Vietnam. Medyo okay yung sa Vietnam. Pero dito sa Haikou, hindi naman ganun sobrang parang talagang, kumbaga, pasok-labas, pasok-labas. Okay? So may mga turista rin dito na nagsistay, nagpapahinga. Ayan, di ba? And ito yung area na to. Okay? Ganda niya, actually, sa gabi, lalo na. Ayan, o. Okay, and this is your Haikou Clock Tower. So, nakalagay dito, Republic of China na pala siya na-build. Yan, o. So, nakalagay dito yung explanation kung ano yung sa Haikou Clock Tower. So, napakalaki din ng area dito. May mga pwede kayong upuan. Kasi syempre, bilang turista, minsan of course napapagod tayo sa kakalakad, pero talagang marami ka sa kanila, kagaya sa Jeju nung pinuntahan kong last time na na-vlog din ako, mga walking people yan eh. So tayo sa Pilipinas parang hindi tayo ganun, kaya hindi tayo sanay, pero pag traveler ka, maganda talaga maglalakad, nag-iikot ka, diba? Nakaayos lahat. At tignan nyo naman, even yung mga basurahan nila malinis, oh. Nakaseparate talaga. So dyan pala makikita mo kung gaano ka, ano talaga ang kanilang tourism at ang economy nila. Siyempre China naman to. Kaya maayos naman talaga. So ito yon, ito. Oh, di ba? Daming coconut, no? Maraming coconut. Nagka-carve pa nga ang mga Hainan or mga Haikou people sa coconut. So marami silang ginagawa doon. Yung sinasabi ko sa inyo na parang halo-halo, meron silang ginagawang ganun na masarap din. Tinikman ko. So yan yun. So salamat muna sa pagsama sa akin mga kalakwatsa. Yan ang ating tower. Samahan niyo ulit ako
sa pag-explore pa kung saan tayo pwedeng pumunta dito sa Haiku. Medyo gabi na. Tignan ko kung saan pa makakapunta at saka sakali, of course, isasama ko kayo. So yun na muna mga kalakwatsa. Maraming salamat sa inyo and please don't forget to subscribe sa aking YouTube, Facebook, Instagram, and of course ang TikTok. Okay? So ingat po kayo lagi and samahan niyo pa rin ako, Yuan Santiago. Mga kalakwatsa, dito lang sa aking vlog. Dito sa Haiku, China. Bye-bye!